Kawawa po pala si Tatay Digong mga kababayan dahil wala po raw siyang ibang bukang bibig kundi kailan siya makakauwi. Lagi lang daw nasa kwarto si Tatay Digong mga kababayan at lagi niyang tinatanong kay Sara kung ano ang mga timeline dito sa kaso at kung kailan daw siya posibleng makauwi. Pero ang pangamba naman ni VP Inday Sara Duterte mga kababayan na kung baka uuwi siya, baka matutulad siya kay Ninoy Aquino na pinatumba. Panoorin niyo po mga kababayan ha. Araw-araw na nandun ako, sa mga araw na nandoon ako, isa yan sa paulit-ulit niyang sinasabi. Kawawa si tatay, no? Mapalabas dito dahil darating ang eleksyon, mag-mayor lang pa lumabas, ako mga kababayan, ng syudad ng Davao. Bring him home! Bring him home! Gusto nang lumabas si Tatay Digong mga kababayan. Tulungan natin siya. At huwag tayong titigil mga kababayan. Manawagan. Gusto niyang umuwi. Sinabi ko din sa kanya yon pa. Sabi ko, yung kagustuhan mo na umuwi, yan din yung katapusan ng buhay mo. Magiging Ninoy Aquino. Huwag naman sana. Junior ka. Ay nako, ang mga bangag mga kababayan. Sabi niya, kung ganyan ang kapalaran ko, then so be it. Basta lang mauwi ako sa Pilipinas. Ay nako, bakit kasi nakabalik itong mga Marcos mga kababayan? Meron man akong worry para sa kanyang safety and security, pero lagi niyang inuulit-ulit talaga, ibalik niyo ako sa Pilipinas. Parang bumabalik at kasaysayan ng mga kababayan. Bring him home! Bring him home! Bring him home! Nagtatanong marami, ano bang pwede magawa? Huwag natin tigilan ang panawagan sa gobyerno natin sa Pilipinas at sa lahat ng gobyerno na nakikinig at dito sa ICC na ipaalam sa kanila na mali ang ginawa talaga kay Pangulong Rodrigo Duterte. At talagang mali. Paano pa itama yun? Ibalik nyo lang siya sa Pilipinas. Ituloy nyo lang yung kaso, walang problema. Ibalik nyo lang siya. Bring him home! Bring dapat him talaga home! ma-acquit, Bring ma-dismiss. him home! Ay, ano pa ang pwede nating gawin? Just tell us what to do! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Paano na yan? Bangag Ay, Diyos Kaya na nagsabi niyan, hindi ako ha. pakikinig ba yung mga ba? Suspended na kayong lahat. Nakulong na kayong lahat sa sedition. Oh, no. Kayo, hindi na kayo makakauwi dahil kinulong na kayo dyan sa ICC. Doon na kami lahat. Tontos bangag, oh. Tontos bangag. And that relates to transparency and accountability. Alam nyo kasi, ang pagiging Pangulo, dapat nasa tamang pag-iisip ka. Oo nga. Dapat wala sa impluensya ng mga kabangagan. Okay. Lalong nagalit ang mga tao, mga kababayan. Dahil nasa mga polisiya mo at desisyon mo ang kinabukasan ng kabataan at ng bansa. Kawawa ang mga Kaya, bata, mababangag din. Yung pagsasabi na hindi mahalaga ang drug test sa aking kapasidad at abilidad na mamuno is tantamount to betrayal of public trust. Di ba? Yan ang sinabi ni Ngagba, mga kababayan. Ayaw daw niya mapadrug test. Dahil
Katawa-tawa daw. That's laughing matter. Kailangan malaman ng taong bayan na nasa ayos ang iyong decision making. Kaya hindi lang naman natin pwede sabihin, Marcos resign. Bakit ba kailangan resign? Dahil hindi mo pinapakita sa taong bayan na maayos kang mag-isip Leader. at kaya mo ang mamuno. Wala. Bukas mga kababayan si Claire Castro. Magwawala na naman ito. Mayroon na namang mga intriga ang mga mainstream media. Madaming mga tanong Claire Castro, pasok. na nasa loob na ng korte. Ang PhilHealth, Oo ang nga. pagkuha ng pondo ng PhilHealth. Di ba para- kagagawan lang yan ng mga ngagba para mga kababayan? maging pyramiding ang ginawa nila sa Wow, budget ba? oh. Kumuha sila ng Budol. ng pera dito, kumuha sila sa ibang source para isalpak dito. And hahanapin na naman sa ibang source yung nagiging juggling at parang Juggling. pyramiding na ang nangyari sa budget. At kung nakikita ninyo at naiintindihan ninyo ang budget, karamihan doon pamigay lang ng mga politiko na Oo nga, tinatawag ayuda. nating ayuda. Kayong nakatanggap ng ayuda ha. Huwag niyong iboto ang bagoong Pilipinas ni Marcos. Tanggapin na lang niya ang ayuda. Tumakbo kami pero huwag kayong magpaloko. ng unity at continuity. Continuity, kasali na doon ang big ticket projects o mga build projects ni Pangulong Duterte. Pero wala kayong nakikita ngayon na development Wala. projects. Wala talaga. Zero. Dahil lahat yon ay Ang ginawa, nakatago nilagyan lang ng sa pangalan yung mga project ni PRRD. Na pamigay o nandoon lang sa bulsa ng kontraktor at ng politiko na gumawa kuno ng project. Tuloy-tuloy yan hanggang Makikita ninyo 2028 mga kababayan na dahil hindi handa tatakbo sa Tambalaslos. ang Kongreso sa paggawa ng budget dahil may mga blanco doon sa enrolled bill na Correct. pinasa nila. Ibig sabihin, walang nag-iisip at hindi pinag-isipan paano ba natin gamitin ang pera ng gobyerno na makita natin na merong kapayapaan at kalambuan, Progress. kauswagan sa ating bayan. Noong ako ay tinanong noon bakit ako nag-resign sa Department of Education. Sabi ko, unang-una, personal yon. Meron kaming personal. Hindi na ko kaya gusto mga kababayan eh. na ginawa niya sa akin. Pangalawa, dahil sa loob ng Department of Education. Sinabi ko na itong noon, personal ko to na experience. Yung budget ng school building program ng Department of Education, pinaghati-hatian lang sa loob ng House of Representatives. Grabe mga buhaya. Noong unang taon, nagawan ko ng paraan. Sabi ko, hindi pwede, sige. Kung yan ang gusto ninyo, yan ang makapagpapasa ng budget para magkaroon ng budget ang Department of Education. Dadaan pa rin kayo sa validation ng regional offices ng Department of Education. Pag sunod na taon, naisipan na nila kung ano ang gagawin nila at hindi nila ma-deny ito dahil nakikita ninyo sa papel. Kaya wala din kumukontra sa akin dahil nakikita sa papel. Ang ginawa nila, gumawa sila ng sarili nilang listahan. Doon nakikita mo, pinaghati-hatian nila ang school building program at inattach Grabe nila mga buhaya, no? sa General Appropriations Bill na sinubmit nila sa Senado. Kay ngagba. Sinabi namin sa mga senators, Senador. nakita nyo ba kung anong ginawa? Sabi nila, oo, nakita namin kung anong ginawa ng House of Representatives. Grabe itong Sabi natambalastos ko, mga kababayan. please, hindi natin masasolve ang problema ng school building program kung ganito lagi ang nangyayari sa budget ng new construction. And meron pang ibang problema sa loob ng budget. Kakainin ng mga buhaya. Sinubukan ng mga senators na
tanungin, pasagutin, sumasagot. Yes, pero pagdating sa BICAM, anong nangyari? Wala namang Abolish BICAM. Wala namang totoong BICAM kung saan pinag-uusapan ang paggamit ng pera. Ang desisyon lang na nandun Kapag si Sara maging ay kay presidente, Zaldico, abolish ang panahon BICAM. ko, kay Zaldico at kay Martin Romualdez. At diretsong pinapapirma sa malamang tao na hindi nagbasa o hindi binasa ang buong budget. Kaya walang nakakita o hindi nila nakita dahil hindi naman binasa na may blanco doon at pwedeng lagyan ng kahit anong amount yung mga blanco sa budget. Grabe.